Yo, yo, yo guys! Check! Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Friday na mga lodi. Wala nang pasok bukas at sa linggo mga idol, no? So ayan, mag-update tayo ngayon at grabe! Pulahan! Mga lodi, kumbaga sa gagamba, talaan. Talaan yung ating market mga idol, oh. Grabe, oh. Ito yung day, di ba? Ito yung day, eh. Oh, medyo may mga mataas pa. Wall, Kronos, di ba? O, ito yung hours natin. Grabe. Mga Lodi, may mga sobrang pula na. Kailangan na ba? Ito na ba? Ito na siya. Ito na siya mga idol. خلاص 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 كله شوك Ganyan na ang nararamdaman natin. Lalo na yung mga nag-trade ng long. Tapos biglang bumaba. Eh. خلاص So ayan, grabe naman to si Camelman. Nagpakita na naman mga idol, gravities talaga. So ayan ha. At medyo naghihintay lang tayo mga lodi tulad nito. Natawa ako dito eh. Ayan, no? Sabi, altcoins, altcoins waiting to see what Bitcoin will do next. Napanood nyo na ba ito mga lodi? Forrest Gump. Malupit yan mga idol. Tumatakbo si Forrest Gump eh. Mga lodsas, maraming sumunod sa kanya. So ayun yan. Grabe no? Gravities ang nangyayari ngayon. So syempre maraming actually dapat nga, ewan ko ba't ginagawa ng mga investor yun eh. Yung sa mga ganitong sitwasyon eh, bigla sila nagpa-panic selling. No? Panic sell, benta muna natin, baka mas bumaba pa. Ganun yung mga naisip nila. So ako, may part na ganun. Siguro depende rin talaga yan eh. Depende siguro sa diskarte natin. Kanya-kanya tayong diskarte. So ako, every dump, every dip, sabi nga is a gift. So once na nagda-drop yung market, ayan, tulad nito XRP, nagda-drop. Diba? So pwede akong bumili dito, kaya lang magti-trade muna tayo mamaya. Kahapon nag-trade tayo, kaya lang maliit lang na panalo natin, bawi nga lang eh. So ang puhunan ko nga nun 60 USDT, tas bumalik lang 65 lang. Nag 65. So parang 5 USDT lang panalo ko, tas binodega ko yung 25. So lang natira sa akin 40, pero yung 40 na yon, panti-trade natin yon mamaya, no? So hintayin natin kung ano mangyayari. Sana manalo tayo para makapagbodega tayo ng XRP. Mahabol natin bago umakyat, no? Sa mga ganitong dip, sa ganitong masarap magbodega, yung iba kasi sinasabi that hintayin mo na mag-under ng $2. Sabi natin 1.7, 1.8. Goods yun, kung bibigyan tayo ng chance na makita natin yung ganong presyo. Paano kung hindi na? Paano kung $2 lang talaga yung pinaka mababa niya, ganyan. So, ako kasi okay lang naman. Yung iba kasi, parang talagang chinichempohan nila yung bottom eh, bago sila magbodega. Ako kasi hindi ganun. Pag nakita ko na nagda-drop na, okay na ako dyan. Kasi sabi nga nila, hindi mo naman masichempohan yung bottom tsaka yung top. No? So, ganun yung ano natin, di ba? So, ito, issue muna tayo mga lodi. So, ito nakita ko lang tong news na to. No, dito sa Bitpinas to sa Bitpinas. Sabi dito, crypto floated as alternative way to send money amid push for zero remittance week. Ito yung ano eh, 'di ba nagkaroon ng balita na yung mga ating OFW isa hindi mo na sila magpapadala, no, para ma-damage yung gobyerno, no? So naisip ko na agad yun eh nung pagkarinig ko ng balita na yun. Sabi ko, hindi mag-crypto kayo. Napakasaglit lang niya, no? O sabihin mong mag-Bitget ka lang, gawa ka lang ng account sa Bitget. Tapos gawa ng account sa Bitget yung ano doon, yung kamag-anak mo na nasa ibang bansa. Diyan na lang kayo magpasahan. 'Di ba? Wala pang bayad. Pag Bitget to Bitget, wala, alam ko walang bayad yun. O ano lang, kapiranggut lang. 'Di ba? So, ganun lang. Gcash mo na lang dito. Withdraw mo ng Gcash. O mag P2P ka pag nasa Bitget mo na. Ganun. 'Di ba? So, ayun lang yung sa akin ha. Pero, syempre,
Bala sila dyan, mga lods. No? Basta naisip ko lang din yon. Tapos biglang pinost to ng Bitpinas. Di sabi ko, hindi lang pala ako nakaisip. Marami rin pala nakaisip, di ba? So ayun yung ano ko dyan, opinion ko dyan. Kasi nung napanood ko yung balita sabi ko, di boss, ganun lang sila, di ba? Kung ayaw talaga nito, crypto na lang sila. USD. Di ba? Magkano lang yun, Pag pinadala mo dito, yun, saglit lang yun. Hindi ka na pupunta sa mga Western Union, hindi ka na pupunta doon. Rekta na sa cellphone mo sa GCash yun, di ba? So, ganun sila bahala dyan, mga lods. No? Ayun yung ano natin. Yung sagot ko dun sa news na yun. Eto, nakakatawa to, mga lods. Ang tindi na ito. Ang lapit na itong news na to. Tignan nyo naman yung, yung pamunas ng puwet ni ate, mukha ni Gary Gensler. Pakinggan natin to, mga lods. No? Ito, burn. Ito yung tawag na talagang trash talk. Si Mr. Moreno, mga lodi, sinabihan niya ang kausap niya rito si Paul Atkins, pero sinabi niya kay Gary Gensler na one of the stupidest people in government. Grabe, no? Ganun yung sabihan si ex-Gary Gensler, Sec Gary Gensler. I'll start with you, Mr. Atkins. Man, you just have to be able to breathe and not be a complete raging lunatic, and you're going to be the greatest SEC commissioner compared to the last guy. I mean, congratulations on coming after Gary Gensler, who objectively probably was one of the stupidest people in government. Boom. Drop the mic. Basag. Ayan, basag si North Caloocan. Mga idol. So, ano kaya reaction ni Gary Gensler dyan, no? Bahala kayo dyan. Ang ginawa ko lang naman, gipitin ang Ripple para makabili pa sa murang halaga ang mga tao. Di ba? Para sa akin, solid din yung ginawa niya. Kasi, dahil sa kaso, nakabili tayo ng murang XRP. Di ba? Ganun yung, tinignan ko na lang siya in a good way. Di ba? Marami pang tao yung nakabili ng murang XRP dahil sa ginawa ni Gary Gensler. Bago lumipad, mga idol, no? So, ayun yan, ha? Goods na goods. So, ito naman, si Jim Cramer. Naku, si Jim Cramer dahil hindi na pinapabaya mag-post to sa Twitter. Sabi niya dito, Jim Cramer backs President Trump's tariff. So, naging positive siya sa tariff war ni Trump. I am a pro tariff, absolutely. I hate the free trade. I think it's been an embarrassment for our country. It's cost us fortunes. Everybody picks on us. There's just no end to it. So ayan, alam niyo na. Hindi ko alam kung anong kabaliktaran nito, mga idol, no? Kung ititigil na ba yung yung tariff dahil sa ginawa niya. Magiging bad ba yung resulta nung papataw ng tariff ni Trump dahil sa ginawa sa pinost nito ni Jim Cramer, mga idol, no? So ayan. Ito, good news tayo dito. Latest Interactive Brokers ads, yung Interactive Brokers, mga idol, no? Solana, XRP, ADA or Cardano, and Doge to its crypto trading. Grabe, no? Napansin ko dito, ito yung mga solid na talaga mga coins, Tatlo na to. Kasama to sa strategic reserve. Pero yung Doge na sasama yung Doge, mga idol, no? Ang galing din ni Doge, Ayan, no? So, isa yan sa mga bibili natin, mga idol, no? Si Doge. Ipon tayong Doge. Pero hindi mo na ngayon kasi sinasabi ko nga, baka sa ano muna ako, XRP muna ako ngayon, mga lods, Kasi feeling ko, this month or next month, may mangyayaring maganda sa XRP. So, nandun muna tayo. And then, once na nakita ko nang nag-pump siya, hindi ko naman i-take profit yung kahit na mag-pump yun. So, babawasan ko yung, kukunin ko yung panalo doon, and then bibili ko ng mag-aabang ulit tayo ng drop para bumili ng mga ibang cryptocurrency. Ganun yung sa akin, no? Pero for now, nasa ano muna tayo lahat. Naka-all in tayo sa XRP. Ayan. Tapos, ito naman. Ripple partners with cheaper cash to enable instant cost
effective cross-border payments into Africa via crypto and Ripple Pay. So, napakaganda nito kasi yung cheaper ata isa talagang sikat to sa Africa, mga idol. So, sabi nga dito, this is a big deal helping poverty and economy in Africa, mga idol, no? So, goods na goods yan. Siyempre, alam nyo naman yung Ripple, yung technology nila, mabilis, mura, at kahindik-hindik at kagilagilalas, no? So, ayun, mga idol, no? Everybody, ito kasi, sabi dito, mga Lodi, marami kasing nagtataka. Paano yun? Paano wala na yung RLUSD kasi ano na yan eh. May mga stablecoin naman yung mga company tulad ng Fidelity. O yan, maglalanch sila ng stablecoin nila. JP Morgan, meron maglalanch sila ng stablecoin nila. So ito yung pinaliwanag dito ni... Uy, grabe yun, no? O yan yung mga coins niya. O, yung pinaliwanag niya dito, mga Lodi, no? Everybody and their mother will have a stablecoin. No? The problem is, ito yung explanation niya. The problem is, JP Morgan doesn't want Fidelity stablecoin and Fidelity doesn't want JP Morgan stablecoin. No? But they all want to use their respective stablecoin. No? Siyempre, may sarili-sarili sila. Ayoko niyan may sarili ako. O di ayoko din yan, may sarili ako. Pero, paano natin gagamitin to? Paano tayo magtitrade kung ayaw natin sa isa't isa? Ito. How do you solve this problem? Sabi dito, XRP, mga idol, no? XRP will allow everyone to use their respective stablecoin to conduct business by being the bridge or middleman. XRP will be needed by everyone everywhere. So, ayun na, isa ng paliwanag explanation niya na. Sana maintindihan nyo. Ayan. Tapos, sabi naman dito ni Bias, but they all want their own stable coin. So, no one will use XRP. Sabi ni Bias yun. So, sabi niya naman dito, makulit ka. Sabi niya ganoon. Sabi niya, I should explain it simpler. Sabi niya, XRP allows both parties to use their stable coin. Fidelity wants to send their stable coin, ito yung FUSD sa Fidelity. But Chase Bank wants to receive the funds in their own Chase stablecoin USD, which is CUSD. So, ayan na. So now, so how can we make both banks happy? XRP, the bridge, think a bridge connection to piece of land separated by water, will connect both banks as if they were two piece of land. So parang sabi niya, ito land to, ito land, ito dagat. So may bridge dyan para mag-connecta kayo, which is yung XRP. No? I sent $10 so Fidelity USD to Chase. XRP acting like a middleman takes the... Basta yun nag-gets nyo na yun. Alam ko naman matatalino kayong mga nanonood sa akin, mga lods eh. Ayun na yun, nag-gets nyo na yun. Siya yung bridge. Di ba? So, yun na yun. Di ba? Tapos eto naman, which is good news to. The USEC Commission will vote today. So, kasi kanina, natapos na yung kay Paul Atkins. So, ayun na nga, kaya nga merong ano dun. Pero wala pa yung boto di ba? Ask of the court to lift the standard injunction that was imposed against Ripple and drafting of final documents. Case closed na. So, ayun yung sinabi dito, no? Institution and settlement of injunctive action. Ayan na, mga lods, no? Yung sunshine notice. Tapos, ito na nga, dahil nga yun na, parang okay na yung kaso, the US Security Exchange Commission o yung SEC has decided to drop its appeal in the Ripple case, marking a significant moment for the crypto industry. So, etong pagkapanalo ng Ripple, mga Lodi, hindi lang yan para sa Ripple, para sa buong crypto yan, mga Lodi, no? Dahil talagang pinatunayan nila na kayang lumaban, no? Ng mga crypto enthusiast natin o mga crypto company o kung ano man yan. 'Di ba? So, kaya nating lumaban at kayang manalo. So, para yan sa buong crypto community natin, mga idol, no? Pero syempre, hinihintay pa yung announcement mismo ng SEC mga lods Syempre, ganun yan. Hinihintay nila yung signal, yung green signal. Ayun yung pinaka-importante. Kaya yung mga malalaking institution, hindi pa muna kumikilos yan kahit na, uy, wala na raw kaso, okay na daw, okay na, panalo na. Pero syempre, hintayin natin yung yung mismo legality na lang yan. Kumbaga, formality. Kailangan may formality na talagang yung go signal, nilabas na. Ito na. Go! Saka sila magkakaroon ng, paunahan na sila. Di ba?
Pero sa ngayon, wala pa mga Lodi, no? So, kaya nga hinihintay lang natin yun din, mga Lods, no? Ayun sa tingin ko dyan. O, ito, panoorin natin to. Maganda rin yung explanation dito, mga Lods, no? Panoorin natin, Blockchain technology can appear complicated. I'm here to show you it's not. Hi, I'm Pega Sultani, and I'm the head of payments product at Ripple. So what I find fascinating is that trillions of dollars of value move across borders every year. By 2030, it's expected to reach 300 trillion. Despite this growth, global payments are often expensive, slow, prone to error. Fortunately, at Ripple, we're changing the way value moves around the world. We use blockchain technology and digital assets to enable faster, more affordable, and more transparent payments for both our customers and their customers. Here's how it works. Let's say Ito yung explanation niya dito, mga Lods, Pakinggan nyo mabuti. Parang yung sa sinabi ko. Let's say a business wants to send pounds from the UK to the Philippines. First, they request an FX quote on pricing and foreign exchange. The business receives the quote, approves it, and then submits payment instructions. A digital asset acts as a bridge currency moving from the UK to the Philippines. It is then converted to local currency through Ripple's global partner network. The recipient then receives the exact amount quoted to them in Philippine pesos in real time. So, parang ganun nga siya yung katulad kanina sa in-explain natin sa USD. Di ba? It's that simple. And when you're ready to scale to new corridors, Ripple's global payout network provides access to key markets and currencies, including many that were traditionally difficult to reach. You can start transacting within as little as 3 weeks. And your payments will settle in seconds, not days. The future of finance is here. Grabe, seconds lang, no? From UK to Philippines, no? Nyari, daddy. O yan, yung mga daddy, no? Kaya yung sugar daddy ko. Sugar daddy, bigyan mo nga ako ng ano dyan. Padalan mo ako ng isang lapad. Ay, hindi pala sa ano yun. Sa Japan pala yun. O, di ba? Euro, ganyan, no? Sasabi natin ganun, no? So, sige, bigyan ito ng 10 euro or something, 100 euro. Tapos, kung ano yung presyo nun, ganun din yung presyong makukuha mo. Sa ilang segundo lang, 3 to 5 seconds, parang magkatabi lang kayo, mga idol. Parang nag-send lang ng GCash, mga Lodi, ganun lang, kasimple. Pero, sa ibang bansa. Diba? Ganun kabilis, mga idol. Kaya napakalupit talaga niyan. No, ito na nga yung bagong technology. Kumbaga, ito na yung bagong financial system natin, babaguhin na. Diba? Hindi katulad ng SWIFT. Sabi nila, pag magpapadala ka ng $10,000 dyan, anong pinakamabili? So, syempre, babiyahe ka para idalin mo din yung $10,000 mo. Ganun, di ba? Kung papadala mo naman, kung gagamitin mo naman yung sa SWIFT, 3 to 5 days ka maghihintay bago mo makuha. Di ba? Sobrang hassle. Ito, napakabilis lang, mga idol. Di ba? Ano pang sabi nung Camel, ano ba yan? Ito naman sa BRICS. BRICS, ito, nasabi natin to kagabi, pero mayroong bagong chart BRICS consider new cross-border payment system. BRICS countries have successfully tested the XRP in the past. That's it, folks. XRP will be global standard soon. So, ayan, sa Ripple. Diba? So, kayo nang bahala. Kaya nga sabi ko, napakalupit din ni Gary Gensler, mga Lodi, no? Siguro kung hindi niya kinasuhan yung XRP nung 2020 o 2019 ba o 2020, hindi ko mabibili yung XRP ng ganito kababa, mga Lodi, no? No, isipin niyo bakit sa lahat, sa dinami-dami ng kakasuhan ng gobyerno, kasi syempre parte ng government pa yung SEC, di ba? Nung kakasuhan ng gobyerno, bakit Ripple? Bakit yung Ripple yung inano nila? Kasi nakita nila na malupit to. Yari tayo dito, mawawala yung mga partner nating, baga yung mga pinagkakakitaan natin na malulupit. Mawawala pag pinalitan ng Ripple. Kasi bibilis na, gaganyan na. So yung mga naka-invest dun sa mga lumang sistema, matataranta yun. Yung mga nasa lumang sistema, gagi, yari tayo dyan, mabilis siyang kasuhan nyo muna yan, kasuhan nyo. Di ba? Ito yung the one Ito yung the one. So, parang ganun yan, no? Okay. Invest what you can afford to lose at do your own research. I'm not a financial advisor, no? Ginagawa ko lang to for entertainment. No, naglilibang lang ako dahil wala akong magawa sa buhay, kaya nagko-content ako. Kaya huwag kayong maniwala sa mga sinasabi ko. Huwag niyo ibase yung mga sinasabi ko.
para bumili at magbenta kayo ng cryptocurrency o kung ano man yan, mga idol. No? Sinasabi ko lang yung ganda ng technology ng Ripple at sabi ko nga magagamit ng mga nasa iba't ibang bansa na hindi nila namamalayan na ginagamit na nila yung Ripple. Di ba? Tignan niyo yung video na to. Di ba? So, from UK to Philippines, natanggap mo, peso na eh. Di ba? Natanggap mo, peso na, pero pinadala ni Sugar Daddy is, yung pounds. No, pero binago ng XRP, siya yung bridge and then binigay niya sa'yo, peso na. 'Di ba? So, ganun yung parang sistema na bago ngayon, mga idol, no? That's the future. Walis, ang lupit mo. Ito naman. Ito, malupit talaga si Jesus eh. Si Papa G, follow ko na nga ito. Medyo may nakakuha akong news dito eh. Sabi dito mga Lodi, I have a crypto confession. I lied when I said you guys will be XRP rich, mga Lodi, no? So, nagsinungaling daw siya, no? Na magiging mayaman kayo sa XRP. You beautifully people are about to effing wealthy. So, hindi lang daw rich, mga idol, wealthy daw. Si Michael Jordan, rich. The person that signed his check is wealthy. O, di ba? Gets niyo yun? Si Michael Jordan mayaman yan, pero yung nagpasahod sa kanya, mas mayaman sa kanya yun, o wealthy yun, mga Lodi. So, ayun yung sinasabi niya rito. Hindi kayo magiging mayaman, magiging wealthy kayo. So, ayan. Basahin nyo na lang yung mga sinasabi niya dyan, no? Ayun lang yung point ko dun. Tapos, Wall Street, grabe naman, The Wolf of Wall Street. Sino nakapanood ng The Wolf of Wall Street, mga Lodi? Meron pa ata sa Netflix nun eh. The Wolf of Wall Street. Maganda yun. Mga Lodi, true story ata yun. So, nung napanood ko, matagal ko na sinapanood yun, pero alam ko isa siya sa mga inspired by true story na pangyayari. At napakalupit ng nangyari doon, mga Lodi. Sell me this pen, ha, sa mga nakakaalam. Sell me this pen, ang ganda nun eh. Pag kinukwento ko sa inuman yun, tontuwa yung mga kakainuman ko eh. Sell me this pen. Maganda yung panoorin nyo. Malalaman nyo yung sell me this pen na sinasabi ko. Mga Lodi. Sabi dito, Wall Street announced their crypto price prediction for 2025. 2025 to ha, mga Lodi ha. 2025, ngayong taon na yan. Baka nagkakalimutan nyo. Massive bullish for XRP true, sabi niya. Siyempre, prediction nga eh. O ano nga yan. So, prediction lang yan. Pwedeng maglaro dyan or malapit dyan o mas malayo dyan. Parang nasa gitna magsabi prediction. Parang pag tumingin ka ng sahod ng mga YouTuber sa sa Crypto Blade. Ay, tama ba? Social Blade. Sa Social Blade. Tignan mo yung sahod ni Mr. Beast, tignan mo yung sahod ni Jeblo. Sa YouTube. Makikita mo yun na estimated lang nila yun. Parang yun. Iba pala yung estimated sa prediction, mga Lodi. Mali pala ako doon. Pero doon kasi sa Social Blade, hindi yun yung tamang sahod eh. Nasa gitna yun. Pwedeng umabot doon, pwedeng lumampas doon, pwedeng kapusin doon. Humigit kumulang, kumbaga. Ganun yun. So, itong prediction, parang ganun kung di siya tinitignan. Pwedeng hindi umabot dyan, diba? Pero pwede ring lumampas dyan. Ganun, no? So, hindi siya 100% na ganyan yung magiging presyo. Diba? So, ang nakalagay dito, ngayong 2025, aabot ng $8,000, no? Napakalaki na niyan, mga idol, no? Kung sa XRP. Sabi ko, hanggang $30 lang ako, masaya na ako eh. Kung mag-8,000 yan, hindi na tayo rich, wealthy. Kinokonek ko lang yung mga news, ha. O, yan. Pero, kung hindi man umabot dyan, no? Sabihin natin hindi man umabot dyan, mga idol, no? Sabihin natin Bitcoin 900,000, paano kung umabot lang siya ng mga 400 to 500,000? Sabihin natin 300 lang, mas mababa. Napakalaki na nun, mga Lodi. Paldo na yung mga nag-Bitcoin nun, mga Lods, no? Ganon din sa Ethereum, no? Ngayon, manasa na Ethereum, 3,000. So, isipin nyo, ilang X yan, o ilang times yan. O, ngayon, XRP, $2, tapos magiging 8,000. Sabihin natin hindi umabot dito yung XRP. Pinakamababa na. Sabihin mo, $100 na lang. $100 na lang, mga ka-Wall Street, mga Lodi. Masaya na tayo sa $100. Huwag na 8,000. Kahit next cycle na yan. Di ba? Pwede na yun. Di ba? Sabihin mo ng 1,000 nga lang. Malaki na yun. Taragis yan. Ano na yun. Biglaan na lang ako mawawala nung pag... Sa Netherlands na ako titira.
Di ba? Pero ano yan, mga Lodi, medyo ano to, kakaiba yan, mga idol, no? Tapos ito na, ito yung last news natin. No? Ito kasi parang ano pinapatunay nitong sinabi ni David Schwartz itong mga ganitong prediction eh. Sabi kasi dito ni David Schwartz, mga Lodi, ito yung mga post niya dati, no? Ito nabasa ko pa to nung pinost niya to na it can't be dirt cheap yung XRP. Hindi daw siya pwede maging mura. 'Di ba? Kumbaga, kasi once na gumagana na siya, hindi siya pwedeng maging mura. It makes no sense. Kumbaga, kailangan malaki siya, mataas yung presyo niya. Sabi niya rito, except that higher prices makes payments cheaper. Di ba kailangan nga ang goal nga ng XRP o ng Ripple is mas mura. 'Di ba? So kailangan mataas yung price para ayun yung parang sinabi niya rito, no? Higher prices makes payment cheaper, no? Kailangan mataas yung XRP. Sales of XRP to institution of market are handled on case-to-case basis and typically tama ba? Typically. Sabi dito, a condition of the triple settlement in SEC as Judge Torres to eliminate restriction on all Ripple sales of XRP to institution, mga idol, no? So, ayan. Ha? Baso? Ayan. Bukas mo na yung kaya mo na yun. Itabi mo yung yung baso niya yan. Yung baso ni mama. Yan, gilid mo yan. Yan. Tapos buksan mo. Igilid mo pa, malalagdag eh. Yan. Di ba? Basic lang, kaya mo nang kumuha eh. So ayun yung natin, no? Malupit na news natin. Gold, RLUSD. Yung iba kasi sinasabi, yung RLUSD, wala, hindi naman gagamitin niya kasi may mga sarili sila. So ayun na, nakita na natin, no? Na-explain na sa atin, mga idol, no? Kung bakit pwede pa ring XRP yung maging malupit, no? So ayun yung news natin ngayon, mga lods, no? Woohoo! So punta tayo ngayon sa inyong mga comment, mga lods. Kahapon hindi tayo nakapagbasa ng comment kasi tama ba? Hindi ako nakapagbasa ng comment. Oo nga eh. Nakapagbasa pala ako. So babasa tayo dito ngayon, mga idol, no? Marami tayong malapit na comment na nakita. Yo guys, check kamusta mga idol. So ay mag-update tayo ngayong araw ng Webex, mga lodi, at grabe ang pinanood ko kasi yung laban ni sino ba yung nag-tennis na babae, sayang natalo siya, no? Pero solid pa rin, mga idol. Solid pa rin yung ginawa niya. Lakas ng kalaban niya. Nag-tennis yung babae, basta nakalimutan ko eh. Yun. Ito na. Basa-basa muna tayo. Si Armida siya. Stay tuned naman kay Suwiton. Alam nyo kasi ngayon, sige, pag maghahanap. Wala pa kasi silang masyadong news eh. Sige. Once na simula sabi natin kasi naghahanap naman ako ng mga ibang news eh. Kaya lang wala rin sila mga masyadong news eh. Ang pinaka na-hype kasi talaga ngayon is XRP tsaka yung mga nasa ISO token. 'Di ba? Doge tsaka Bitcoin. So ayun yung mga nakikita na natin na may news ngayon. Pero pag nakita naman tayo ng news na iba, inaano naman natin, binabalita naman natin, di ba? Bahala kayo dyan, basta si Mubarak. O nga, si Mubarak, mga idol, yung Mubarak na yan, wala ano na yan eh. Sana? Nag-drop ngayon yan. Pero nag-pump yan na kanina. Kahapon ba yun? Si Mubarak. Mubarak. Pero tignan nyo, drop siya ng 40%. 31%. Grabe. Minention kasi ito ni ZZ, mga idol, no? Minention siya ni ZZ at parang ililist ata sa Binance kaya nagpump tong Mubarak na to. Tagal pa na. Ito ba yung Mubarak na yun? Mukhang maraming Mubarak Tsaka to yung Ghibli. Nagpump din tong Ghibli, mga lodi, pero tignan nyo bumagsak alam niyo itong Ghibli, yung sinabi ko kahapon, yung ginagawang anime yung sa Grok. 'Di ba Ghibli yun? Nagpump din yan eh. Makukulit yung mga coins ngayon eh. Huwag kayong, ito lang mga lodi, pag may mga coins na ganyan na kumbaga unfamiliar, tas biglang nagpa-pump, tas hahabol kayo, yun ang delikado, mga idol. No? Kasi once na nagpump na, wala na yan. Pagkakakitaan na lang kayo ng mga nauna dyan. Ito, basahin natin to si OX.
Kinain ka na ata ng sarili mong algorithm, Kuya Jeblo, para maisip, maisip na common sense na XRP lang ang the only way, the truth, and the life. Grabe ka na. Ang Hedera is partner din ng Google, IBM, Dell Technology, Boeing, at madami pang iba na karamihan is puro American-based company. Kaya wag kang magagalit, para ka na ding mga Bitcoin Max. Kung OA naman nito, Bitcoin Maxilist agad. No? Di naman dating ganyan. Ay, puta, parang close tayo, ha. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Poison 13 kay Goryong Talas, eh. Ano ba yung sabi niya? Kaya lang naman naging GOAT yung GT na yan kasi may OA sa gitna. O, di ba? Grabe ka, ang OA mo naman. Ionic Sok, no, Quinox. OA mo naman. Mga binibitawan kong bars dito, idol. Is hindi naman basta hindi ako parang Bitcoin maximalist, mga idol, no? XRP army tayo. Tsaka lahat ng sinasabi ko naman dito, binabasa ko. Ayan, no? Nire-report natin kung ano lang yung nakikita natin. Hindi naman ako nagdadagdag, ha? Nagdadagdag ba ako? Kunyari sinabi ko to, bumibilis, mura, at walang bayad. Oh, may ganun ba? Wala naman dagdag, eh. Kung ano lang yung nakita natin, ayun lang yung sinasabi natin. Ba't naman nasasaktan ka naman? Ikaw tayo nasasaktan, eh. Hindi ko na ba napopromote yung mga coins nyo? Baka yan yung sa susunod para hindi kayo magalit. Jefferson, shoutout sa'yo. Boss Jeb, pag nasa Trezor wallet or Ledger Bandit mo pa ilipat sa exchange pag magtitipi ka? Opo, ganun po. Any exchange po, basta may account ka doon. Si Diggs, ayan, Renz, channel, shoutout sa'yo. Si Leonardo Lorilia, Boss Jeb, Boss Jeblo, pwede mo kaya i-content kung paano i-present ang XRP kahit ilang minutes. Ayun na nga, may video tayo dito. Oh. Ayan, saan na yun? I-present ba? Paano ba yung i-present ba yung sinabi niya? Kaya i-content kung paano i-present ang XRP. Ayun na nga, ito lang mga idol. Simpleng bagay lang, di ba? Simpleng video lang. Punta kayo kay download ko na lang kaya ito, post ko sa Facebook ko. Kaya lang baka maka-copyright kasi ako, eh. Ayan, si James Rule XRP. Yung video na yan. O kaya panood niyo yung video ko. Doon lang sa video niya, ayan, yung sa video na ito ni ate. Danas ko dati XRP 87, bumagsak hanggang 12 PHP. Hindi ko na tinignan. Tinutulog ko na lang. Alam nyo, yung mga naiinip ngayon, mga Lodi, imagine niyo na lang kami. Imagine niyo kami na halos 2 to 3 years na nasa $0.50 yung XRP. 3 years yun, mga idol. 0.3, 0.4, 0.5, 0.3, 0.4, 0.5. Ganun lang ng 3 taon. Tapos ngayon, ganito na yung nangyayari. Medyo malikot na nga yan. Naiinip pa kayo, mga Lodi. Imagine. Ganun lang, imagine. Idol, di mo naman sinagot tanong ko kung pwedeng i-download yung BitGet sa PC. Kasi dina-download ko sa... Pwede siya sa PC. Andiyan na nga yung link ko, idol. I-click mo na lang yung link, eh. Di ba? Andiyan na yung link sa description. Idol, hindi na kita kailangan saguting tanong. Ayan, andiyan, click mo lang yan, BitGet link. Ayan. Pag kinlik mo yan, pupunta ka na sa BitGet. Ni-stress mo naman ako, idol, eh. Ayan, si Oscar Pycone, shoutout sa'yo, idol. Si Castle J, Bob Coin, Boss Jeb. Ayan, dami ng mga coins na lumalabas ngayon. Wala pa tayo sa exciting part, idol. Wait and see. The ETFs parade for XRP and Cardano. Bodega now, paldo later, thank me later. Ayan, si Ryan Plugins. Mga Lodi. Sa ngayon ata, 17 apply ng ETF, mga Lodi, sa XRP. Yun yung pagkakakita ko kanina sa ibang content creator. Magaling pa lang kumanta si Lods. Nabutuloy ako, eh.
Si Lisa Yonson, no, ayan, di ba? No. Hindi ko na para sabihin na magaling ako kumanta. Ha? Magaling ako kumanta sa CR. Sana all boss. Sana all muna boss. All muna. 10% XRP sagad ko na siguro to. Boss, 30 XRP ang mahalaga makasabay. O yan, si Maymay Nemo, no. Pag-isipan mo yan, idol, don't invest what you can afford to lose. Hold tight, guys. You are going to down 70k yung Bitcoin daw, no? Sa sobrang sira ng ulo ni Diablo XRP lang utak mo sa toyo. Grabe to. Ay po na, di mo na kami maliloko. O, ayan, o. Sige. May nag-comment to. Screenshot. Screenshot ka na, Tokmol, ha. O, ayan. Screenshot na si Tokmol. No, save natin yan mamaya. Hanggat wala pang regulation, niloko lang tayo ng market. Kalmahan nyo mga damdamin nyo. May point yan, ha. So, kailangan talaga natin ng law. No? Yung batas, no? O yan, si Ed Castillo, shoutout sa'yo. Hindi ko na matandaan yan. Joseph Berdin, always dyan, shoutout sa'yo. Sa akin, Lods, $1 million to $15 million ang target. Wow. Achievable. O, ayan, ha. Malay mo naman, idol, no? Si J-Boy, shoutout. Opo, nagmamining pa tayo ng PAI. Hintay-hintay lang, Lods, hanggang July simulan bull market. O, ayan, matindihan si Salad, eh. Rocktom, shoutout sa'yo. Shiba Inu PHX. Ba't hindi ka mag-invest sa XRP? To? Ba't hindi ka nag-invest sa XRP? $338 na ngayon. Ba't sa meme coin ka nag-invest? Pinagsabi nito ni Idol. Ano yan, Idol? Ako ba yan? Kausap mo dyan? Ba't ganun? Si Clabby, shoutout sa'yo. Kung kailan binitawan ni Idol yung dojo nga eh. Tsaka yung ano, saka nag-post ng ganun. Ang tagal kong hinintay. Si Jim Cramer nagsalita ulit. Ang laki ng binili na XRP. Alam nyo, may nag-post nga yan eh. Sabi, sa tingin nyo ba bibili yung isang tao ng 8 million o 8 billion ba yun? Na XRP? Sabi nga gano'n. Hindi yun isang tao lang. Sabi, baka isang company yun na alam, umbaga may alam sila na hindi natin alam, na una sila. No, kaya nagbumili na sila. Parang gano'n yung sinabi nun eh. Nabasa ko. Since day 1, Axie days pa, Lods, inuubo ka na. Grabe naman si Arat Kape, oh. Hime. O, ayan. Nasa Dolphin na pala ranking ko. Uy, congrats sa'yo, Idol, ha. Shoutout, Idol, from Korea. Pag walang XRP, pikit na lang $500,000 na tipi ko dyan. Pero hold lang. Wala pa timeline ko, eh. O, yun, sabi ni Idol. May pag-giveaways si XRP na panood. Uy, ayan, tama yung sinabi dito ni Crypto. Ingat kayo sa mga scam ngayon, lalo na yung mga walang free. Tandaan nyo, walang free ngayon, wala nang libre. Pag kayo naniwala dyan, nako, baka may scam kayo. Imbis na magkaroon kayo, mawalan pa kayo. O, ayan, si Bato Kulani. Shoutouts. Phil Habis. Ayan. Ay, si ano pala, Skyla. BlackRock, Vanguard, Wells Fargo. Yan mga abangan natin na hoping mag-file ng ETF sa XRP. O, ayan, si Idol. Si Phil Habis, shoutout sa'yo, Idol. Si Hernan Nielejo. Tapos may OTC pa, over the counter. 0.45 pa nakabili. And still, waiting for good candle. O, nung swerte ni Idol, 0.45. Bossing, if yung customer ay puro institution, banks at ano pa, mayayaman na bansa, pero kung naka-private ledger naman, gagamitin nila ay wala din effect sa price. Mag-iisa yan mga Lods, no? Yung private tsaka yung yung public ledger. Magaan yan, pag-iisahin nila yan once na lumabas na yung naka-go signal na mga Lods. Kasi it makes no sense kapag ka ganun, 'di ba? Na magkaiba yung price. Eh di doon ka na lang sa mas mura bibili lagi, tapos dadalhin mo rin sa mas mahal. Magkaiba kasi yung price nila eh, 'di ba? Octopus lang tayo, Boss Jeblo. Oo nga eh. Grabe yun, shark. Hindi tayo shark, mga Lods eh.
Ano ba yung shark? Hindi ko na maalala yung rank ah. Basta yun, unti lang tayo, nag-ipon lang tayo. Boss, paano ka mag-copy trade? Paano ako mag-copy trade ng trade mo? Hindi ako nagpapa-copy trade, idol eh. Self-trade lang. Ayoko kasi may masisi. Tsaka hindi naman ako magaling, kaya hindi ako nagpapa-copy trade. Si Arnel yun ha. Si Aki Shane. Nasa middle pa lang ako ng shrimp at crab lodi. O, yan. Okay lang yun mga lodi. Sabi nga kung hindi naman tayo pare-parehas ng ng hassle eh. Mga lods eh, di ba? Yung mga malalaki na yan, mga kunyari mga whales na yan, mga ano yan, grabe na yung risk na dinaanan yan mga lodi. Kasi once na matalo yan, talagang talo rin. Ganun din yun eh. Mas malaki rin, di ba? Bullish na bullish ginawa ni Elon Musk sa Doge. So, ayan, sabi ni Skylab. Oh. Boss, hula ako, isa kang dolphin or babalu. Dolphy. Si Ghost. Si Rowena, shoutout sa'yo, si Enteng. Boss, nag-PM ako. Boss, dito ka nalang mag-message. Kasi ito yung binabasa ko talaga, mga lodi, sa comment. No? Dito ka magtanong kung anong gusto mong tanong. Sinasagot ko naman dito eh. Idol, napansin mo ba yung Sebek? Hindi ko napansin eh. Ano ba yung Sebek na yan? Yan, pa-XRP ka kasi, Lods. Mayaman na tuloy tayo. Nag-time machine lang ako sa 2026. So, sabi ni Chris Pogi. Boss Jeff, saan mo ba maganda mag-staking? Wala pa eh, mga Lods. Di pa rin ako nag-staking eh. I-upload natin yan. I-video natin yan kapag mag-stake na tayo. Ayan, si Binson, shoutout sa'yo, idol. Ayan, pahapyaw lang po ng pipa coin, sabi nila. Wala, hindi ako nagpipipa coins eh. Mamaya, pag tumitingin tayo ng coin, sige, titignan natin yung mga yan. Yung XRP na makulit at madugo, kailan ba talaga tataas? Daming naiinip eh, no? Sabi ko nga sa inyo, kung naiinip kayo, imagine kami. Ngayon, XRP holder din ako, pero mag-imbak na din ako ng Crow. Let's go. Pag na-XRP ang $8, out na ako. Tubong malala na tayo doon. O, yan, o. Yan, maganda yung may mga target kayo. Okay yan. Pero, ang payo ko, huwag kayong maubusan ng XRP, mga lods, no? Dapat lagi kayo may tira. Ilabas mo yung camel. Ayan na, lumabas na. Jimboy. Si Aaron, ayan, shoutout sa'yo. Si Jared, Boss Jeb, ano pinakamagandang wallet para sa'yo? Ang gamit ko kasi Trezor, pero maraming maganda. Andyan yung link natin ng CryptoBillies, pwede kayo mamili dyan. Trezor, Ledger, Tangem, at kung anik-anik pa. Alam ko na edad mo, Lods, na kasi naabutan mo si Mr. Clean. Yes, batang 90s tayo, mga Lodi. Oh, ayan, si Mireak, si LA Gaming. Oh, yun oh. Guys, pa-shoutout daw. Oh, ayan. Si Notski, boss, kala ko, ubo mo, tahol pala ng aso. May bago kasing aso dun. Malupit yung aso dun. Maski kami, hindi kilala eh. Nakapit bahay. Natutuwa ako sa SHIB dahil medyo napalaki yung invest ko. Nakakalungkot kay Doge dahil maliit yung invest ko. Sabi ni Dennis Cortez. So, ayan o. Oh, ayan. Sige. Diyan lang kayo. Mag-usap kayo dyan. Jeremy, shoutout sa'yo. Si Queen Shan Sheng. Months bear market start. Boss, walang nakakaalam niyan, idol, no? Kahit si Rudy Baldwin, baka hindi alam yan. Si Kurt Angle ata, o nga, si Kurt Angle yun, idol, no? Ninoy Taduran, shoutout sa'yo. Si Lea Castro, XRP all the way. Si Aldrin, at si Eds. Third, Chevrolet Lincoln, Doge. Tapos yung Toyota Morn. Silang Lexus pang luxury car. O, ayan, sabi ni idol. Si Gabriel, shoutout sa'yo. At si Junel Nael, syempre, grabe, na per si idol. So, ayan, mga Lodi, no? So, sana enjoy nyo yung video natin ngayong araw na to, mga Lods, no? Medyo mahaba ulit. At, pero sana na-enjoy nyo, no? At, mayroon kayong mga natutunan kahit wala. So, ayan. Bukas kita-kits ulit tayo. Maraming salamat sa mga nanood, mga idol. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At, What's up? Subscribe to channel and subscribe to Clavies. If you want to watch my channel, just link in the description. Yeah, can you see that? Okay, so like and subscribe to me and my dad. Do you know how else to subscribe? My mom!